last video, dami nagtatanong magkano mga components, etc. So susubukan natin i-discuss, tas lalagyan ko ng mga presyo bawat component. Medyo busy kasi. So yun, una kailangan mo munang kumuha ng donor car, syempre, 'di ba? Pero labas na 'yun sa na to. Usapan na to kasi bahala na kayo kung anong gusto mong donor car, 'di ba? So kung ang donor car mo may power steering na, edi okay na 'yun. Hindi na natin i-discuss 'yun. So kung wala, so kailangan mo magdagdag ng power steering kung gusto mo nun. So optional yun, component yun. So ang i-discuss natin, major component na tipong hindi talaga tatakbo pagka tsaka hindi safe pag wala yung component na yun. So una, syempre kailangan mo ng electric na motor. Ang gamit ko yung Hyper 9 ng Netgain Motors. Specs noon is around 120 horsepower, pero feels like mga 200 sabi nung iba. Tsaka sa testing ko, grabe lakas Tapos kasi ang torque 230. So isipin nyo na lang kung gaano kalakas yun. Diesel territory na yun 230 na torque, tapos instant yun. So kahit 0 RPM, pag tinapakan mo may bigay. Pero syempre lakas sa nun, kuryente pagka binira mo. So ayun, yung motor na yun, tinatawag nila na synchronous reluctance internal permanent magnet motor. So may permanent magnet sa loob yun. Ganun yung type niya. Hindi ako familiar sa iba May DC, may AC pa. Pero itong synchronous reluctance parang AC din to. Mas efficient lang daw. Tapos syempre may controller to, inverter. Controller slash inverter, 'di ba? Kasi DC yung natin, battery pack. Yung motor kumukuha ng 3-phase AC. So kailangan mo nung inverter na yon, kasama yun sa bibilhin mo para mapagana yung AC motor. Kung DC motor lang, DC lang, so iba yun. Kuryente nun hindi wave. So hindi mo kailangan ng inverter yun. Excuse me, sorry. So next, so may motor na tayo, may inverter na tayo. So basic yan. Kailangan mo ng propulsion system So yung binili ko, ulitin ko, Hyper 9 from Netgain Motors, US So shinip ko siya from US. Ngayon, ba't ko binili ito? Kasi performance. Ayokong kumuha ng ng medyo mahinang motor sa China kasi baka magsisi. Sobrang hindi ako nagsisisi. Worth it. Pero yun nga, parang feeling ko masyadong malakas para sa ganitong klaseng auto, yung Hyper 9. So posibleng na lang kumuha ng mas mahina-hina, kunyari Vios, auto mo, kumuha ng mas mahina-hinang Nagtingin ako sa Ali, dami na sa China. Tingin ko yung mga nila doon, grabe, dami na, mura. Hindi ko masyadong pero search kayo doon. Siguro around 60 kilowatts na motor. Kasi ito 90 kilowatts to 230 newton. So ayun, move on tayo. So meron na tayong motor. Tapos next,
paano mo ididikit ngayon sa gulong yun, yung motor na yun, di ba? So ngayon, kinuha ko yung lumang flywheel ng Elantra. Tapos nagpagawa ako ng coupling. So yung shaft ng motor, may coupling yun, sinalpak kong ganon. Tapos yung coupling, may 6 bolts yun na match dun sa flywheel, sinalpak ko rin ganon yun. Okay, so kailangan mo ng coupling. So ngayon, at meron ka ng flywheel, kulang ka pa rin, wala ka pa rin rekta sa gulong, kasi transmission ang kabilang side So kailangan mo ng adapter plate para isalpak sa ang transmission sa motor mo. So budget din yun. So may plate ka, papagawa ka ngayon ng adapter plate sa hugis ng transmission mo. Ngayon hindi pa rin sakto yon, so kailangan mo ng isa pang plate para naman sa hugis ng motor mo. Tapos sila yung pagdidikitin mo para maisarado mo yung bell housing. So flat na yon, flat na hugis ng transmission mo yung isa, may butas yun na para mailusot mo yung coupling na kanina diniscuss natin. Tapos yung spacer na ng motor mo, yun yung magsasalpak sa na yun. So sarado na yun. Yun yung pinaka adapter mo. Okay, presyo nun ilalagay natin dito sa baba. So next, baterya. So gumamit ako ng lithium iron phosphate or LFP na battery, 280 amp hours isa. So nominal 3.2 volts, around 100 volts siya, 32 pieces in series. Plus yung mga box nun, binili ko rin yun. So dalawang box, so tig 50 volts yung so nakadikit yun. So syempre may mga additional yon na laman, ibig sabihin yung mga fuse nya, miscellaneous stuff, kailangan mo nun. So may gastos din yun. So lahat ng miscellaneous etc pagsasama-sama ko na lang sa presyo na to. Ngayon next, BMS. So yung BMS hindi pwedeng wala sa palagay ko lang, kasi wala kang way para malaman yung health ng battery mo kung wala kang BMS. Gagana, oo. So sabi ko nga, may mga major components, may mga optional components. Yung BMS optional yon, pero highly, strongly recommended yon. Nako, kasi pag wala yung BMS na yon, yun, minsan sobra na yung kuha mo sa kuryente, tapak mo, walang mag-warning sa'yo sa charging mo. Walang magsasabi sa'yo na hinto mo na yung charging, ilan yung kuryente, kasi sa BMS ko kinukuha yun So yun. Next, onboard charger, DC to DC converter, socket nung saksakan ng charger, tapos yung portable charger. So kasama yon, dahil para sa akin kailangan yon, hindi siya optional. Kasi pag pumunta ka sa ibang lugar, kailangan mo ng mag-charge kung kailangan mo maging compatible yung EV mo dun sa mga charging station, di ba? So kung hindi ka makaka-charge. So para sa akin yun, must, hindi optional yun. So yun. Tapos ano pa ba, yung fabrication ng patungan ng baterya, kasi baka yung iba iniisip niya ganon na lang yun, mabigat po ang baterya. So yung mga
bracket niya, kung saan mo ilalagay yung ano, medyo kailangan matibay yun. Around 100 kilos kasama yung box ng baterya, more 105 siguro, 210. So isipin mo yung 2 sakong bigas yun. Kailangan yung patungan mo nun medyo matibay. Kahit yung sa likod, hindi ko basta pinatong yun sa ano, sa trunk. Meron yung ano, holder. Tapos tsaka ako pa dinikit dun sa trunk para secure. Ang number one reasoning doon, syempre safety. Ayaw mo na lumipad yung baterya, di ba? Pagka kunwari nabangga ka, kailangan hindi lilipad yung mga components mo kahit papano, di ba? Kasi makaka-damage ka rin ng iba eh. So nakita ko sa Australia, record yung ano eh, parang kailangan yung mounts mo ma-handle niya yung ano, collision na ano, 20 miles or 30 kilometers per hour. So kailangan yung strength ng mga mounts mo eh, kaya niyang i-handle yung ano, low speed collision na hindi magtatalsikan yung ano mo, components mo. So yun. So presyo nun lalagay ko rin. Tapos aircon. So yung aircon mo, so yung evaporator para ano, ang mga sasakyan natin R134A ang gamit na refrigerant, diba? So pumili lang ako ng electric compressor na 100 volts din. So kung ano yung ano, size ng battery pack, voltage ng battery pack ko na high voltage, yun din yung hinanapan ko ng compressor. Kaya kagandahan doon, diretso ka na from battery pack, kukuha ng ano, voltage, hindi ka na dadaan sa 12 volts. Kasi kung bumili ka ng compressor na 12 volts, edi dadaan ka pa sa converter, DC to DC converter. Para inefficient yun, di ba? So rekta ka na sa ano. Ang kagandahan nito sa binili kong ano, compressor, meron siyang built-in ano, ramp, parang pre-charge. Ibig sabihin pag pinaandar mo yung compressor, hindi tatalon yung ano, hindi magse-surge yung ano, amperahe, yung kuryente. Parang slowly niyang ano, ira-ramp up yung compressor, di ba? So swerte ka lang doon. Tapos kasama ng bagong condenser kasi incompatible na yung, hindi naman actually hindi naman incompatible, pero kaya siguro ako bumili dahil sa lulugaran mas maliit kasi na condenser ang binili ko eh. So kasama dryer yun. So yung tatlong yun, tsaka yung mga hoses, yun yung binili ko. Pero kagandahan, aircon module ng Elantra, evaporator nya, basta lahat ng nasa loob as is. Yung mga, ang ano ko lang ngayon, hindi ko mahanap yung kuryente ng thermostat para automatic. So ako ginagawa ko, manual ko na lang in-on yung compressor kasi hindi ko pa mahanap eh. Pero alam ko nandyan lang yun somewhere, yung kuryente na yun. So ngayon naka-andar yung aircon, pero ano, pag malamig na, ino-off ko lang, ganon. Tapos ayun, walang ano, cooling yung auto battery, kasi nung tinest ko parang hindi ako maabot ng 40 kahit na may araw gamit na gamit ko 40 degrees yun, sorry medyo ano ang battery okay pa rin siya kahit hanggang 45 o 55 maximum. So parang feeling ko dagdag weight lang pag nagdadagdag ka pa ng cooling So yun, tsaka wala naman tayong winter, so hindi natin kailangan ng ano,
Tapos pag bumabiyahe ka naman, may hangin naman dito. Tapos yung aircon mo sa trunk, hindi naman mainit kumpara mo sa cabin pag naarawan. So it remains to be seen. Hindi ko ina-advocate na ano, pero ang Nissan Leaf walang ano eh, cooling eh, yung mga baterya nun. So we'll see, it's up to you. Pero sa akin, hindi ko na kailangan. So ano pa ba, brake vacuum pump. So simpleng ano lang yun, add-on. Hindi add-on, kailangan pala yun kasi hindi ka makakapreno. So brake vacuum pump, electric, 12 volts yun. So yan, kailangan nun kasi 'di ba ang ano natin, yung hydrovac tawag dun eh, basta yung itim na malaki sa master, kumukuha ng vacuum yun sa makina originally. Halos lahat ng auto ganun. Ngayon tinanggal mo yung makina, so wala nang pagkukuhanan ng vacuum. So ang tigas nung ano, nung preno nun kasi walang assist eh. So ngayon kailangan mo bumili ng vacuum pump para maglagay ng humigop ng vacuum doon. So yun. So maraming miscellaneous tulad ng mga high voltage na mga ano components, wires, high voltage na fuse. Hindi ka pwedeng basta-basta gagamit ng ordinaryong fuse na hindi rated sa specific voltage kasi may arcing na tinatawag eh. So the higher the voltage, mas malaki ang potential na tumalon yung kuryente sa dalawang points kahit na may hangin dyan. So yun ang reason kung bakit ang mga fuse may mga voltage rating yan eh. Sinasabi nung iba, ba't kailangan ng voltage rating eh, amperage naman yung ano kinokontrol ng fuse. Yun, dahil sa arcing. So yun, yung mga high voltage na orange na ano cable, medyo mahal din. Pero ilalamp up ko na lang sa ano, sa buong presyo. Kasama na lahat. Ano yan eh, importante yan eh. Kasi yung insulation nun may ano yun, rating din sa temperature. So sa ginagamit ko 125 degrees Celsius ang maximum. So kahit uminit yung ano, yung kable, kaya niyang i-withstand yon hanggang ano 25 degrees above boiling point ang tubig. Tapos dual ano pa yon, insulated kasi yung unang ano niya may ano yun eh, yung una kasi may parang mesh, parang anti electromagnetic interference yan. So yun yung gist ng ano, yun ang pinaka basic sa lahat ng ano, actually yun lang naman talaga eh, wala nang ibang components, that's it. The rest ng ano is effort mo na talaga, tsaka pagse-set up. Maraming ano, setup ng controller syempre, setup ng battery, pinakamatagal battery, babalansehin mo yung mga baterya. Hindi ko nga nagawa na maayos yun eh, pero syempre dapat mong gawin yun. Tapos yung charging, naku po, mahirap nyo paanda rin dahil may signaling siya sa ano eh, sa charging station eh. So hello lang putol, camera is too hot daw. Weird naman eh ito. So basically yun, yun na yung ano, buod ng conversion. Tsaka kung may tanong pa kayo, tanong lang ulit kayo. Habang nagtetest pa ako dito, magawa natin ng ano, sagot, di ba?
So ano pa ba, yun lang. Thank you.